Kumusta mga brad? Isa nga po sa masabi nating pinakamabentang motor or pinakamabentang scooter ni Honda, walang iba kundi ang kanilang Honda Beat. Ayon kasi sa mga taong nakabili ng Honda Beat or mga taong nagmamayari ng Honda Beat, maaasahan daw talaga. Kahit nga po mababa lang yung displacement niya, kayang-kaya kanyang dalhin kahit saan ka magpunta. Kumbaga, highly recommended talaga. Kaso lang sa kabila nga po ng lahat ng yan, hindi pa rin natin may alis ang katotohanan na medyo napag-iiwanan na nga ang Pilipinas pagdating sa mga bagong model. Sa Pilipinas kasi ini-enjoy pa. Sa ibang bansa, pinagsawaan na. Saklap, di ba? Pero syempre bago tayong magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, marami nga po ang nagtatanong kung bakit kaya isa ang Pilipinas sa pinakakulelat na bansa pagdating sa paglabas ng mga bagong motor. Sa ibang bansa, pinagsawaan na ilang buwan, ilang taon, at maraming panahon, samantalang sa Pilipinas, late na nilang nilalabas. Katulad na lang sa Honda Winner X, ilang taon din yan sa ibang bansa, tapos kalalabas lang sa Pilipinas. Yung Honda Beat version 3, nilabas na ng ilang taon sa Indonesia, tapos last year lang nilabas sa Pilipinas. Kaya pagdating nga po sa mga bagong labas na motor, kulela talaga ang Pilipinas. At speaking nga po o bagong labas na motor, may bago na namang labas na motor. Pero syempre as expected, wala pa sa Pilipinas. Kasi nga po, nandun pa siya sa Indonesia. At itong bagong motor nga po na ito ay walang iba kundi ang Honda Beat 2024 model. Wow! Sa paglabas nga po ng motor na ito, happy na naman yung opinion ng mga tao. May mga taong nagandahan at meron ding taong napangitan. At may mga tao namang nagsasabing mukha daw siyang Honda Click na version 1 or mukha daw siyang Yamaha Grabis. Yun nga po yung naging first impression nila sa bagong Honda Beat. Pero bukod nga po sa mga bagay na yun, itong bagong Honda Beat may feature na medyo malupit. Siguro nga yung ibang tao hindi pa talaga nila ma-appreciate yung bagong Honda Beat kapag hindi nila nakita sa malapitan. Pero sigurado naman dyan kapag nakita mo na yun sa malapitan, ma-appreciate mo na talaga siya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga bang meron sa motor na ito or kung ano na nga bang meron sa motor na ito at kung gaano na nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Beat 2024 model na mayroong 109.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, powered by ASP or Enhanced Smart Power, nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time matipid pa din sa gasolina. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-air cooled pa din. Panay siyan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 9 horsepower at 7,500 RPM, 9.2 Nm of torque at 6,000 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero dahil nga nasa Indonesia pa yan, mabagal pa yan. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 4.2 liters fuel tank capacity. So same pa nga din po ito doon sa nauna, walang pinagbago. Na palagi nga pong sinasabi ng karamihan, maliit yung tangke niya. Pero kasi ito naman po ay kumukonsumo ng 60.6 kilometers per liter. Wow! Na isa nga po sa mga malupit na karakteristik ni Honda Beat, ang pagiging matipid sa gasolina. So kahit nga po 4.2 liters lang yung tangke niya, kung kumukonsumo ka naman ng 60.6 kilometers per liter, so kaya mo nang umabot ng bahal na kayo, mat na kasi yan eh. Ang sukat ng kanyang gulong 80/90/14 sa harap at 90/90/14 naman sa likuran. At syempre press po ito naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Walang pinagbago, same pa din doon sa nauna. Wala pa din siyang ABS pero meron naman siyang CBS or Combi Brake System. Pero kahit ganun nga po, CBS lang ang meron siya, wala din namang complain yung mga tao. Kayang-kaya ka pa din naman daw pahintuin ng mga preno niya. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 742mm at 148mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 88 kg. Tsaka yung isang variant naman ay 87 kg. So para nga po sa isang 110cc na scooter, sakto lang talaga yung bigat niya. Or medyo magaan pa nga siya eh. At ang dahilan nga po ng pagiging magaan niya, yung frame niya, ginamitan po ng ESAF or Enhanced Smart Architecture Frame, na sabi nga po nila, mas pinagaan at mas pinatibay. Kaso lang yung mga naunang lumabas nga po na Honda Beat sa Indonesia na may ganitong frame din or may ESAF, mukhang hindi siya pinatibay, pinagaan lang. What? Kasi nga yung iba doon, pinalawang yung mga frame nila. Kaya ang nangyari,
nabali or naputol. Kaya yung e-shaft nila dati, medyo hindi talaga safe. Pero syempre dati po yon. Malay natin, naayos na nila yung problema na ganun. Kaya subok lang ng subok hanggang sa mapasubo. Pwede na yan. Charge to experience din naman yan. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So, ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po yung headlight niya. Pero naka-bulb type pa rin yung mga signal lights niya. At speaking of ilaw, kung makikita nga po ninyo yung headlight niya, nagbago na rin talaga yung disenyo niya. Yung iba nga sinasabi, Honda Click version 1 daw. Yung iba naman, Yamaha Gravis. Pero katulad nga po na sinabi ko, mas ma-appreciate natin yan kapag nakita na natin sa malapitan. Pero kung yung iba nga po napapangitan, para sa akin, pogi naman. Ang kanyang gauge panel same pa din doon sa dati, pinaghalong analog at may maliit na digital. Pero malupit nga po dito, meron na po itong variant na may keyless. Yes po, naka smart key system po siya. Pero kung trip mo naman yung disusi lang, pwede pa din naman. Pero kung trip mo yung keyless, pwede din naman. Basta may pambili ka, pwede yan. At syempre present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port. I mean, mukhang kailangan mo pa ng adapter, pero madali naman na yan. Para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or Idling Stop System. So sa 78,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siya nga andar. At dito nga po sa tatlong variant na to, isang variant na lang po yung nilagyan nila ng kickstart. Yung dalawang ibang variant, wala na pong kickstart. Kaya ayusin mo talaga yung desisyon mo sa buhay. Pero dito, required talaga na ayusin mo yung desisyon mo sa buhay. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito pa ay gumagamit pa din ng single shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng instalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng instalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, yung pinaka-top of the line nga po nila ay nagkahalaga ng 19,830,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 71,000 pesos. So halos kapares lang din ang presyo ng Honda Beat na nandito sa Pilipinas. Pero kasi panigurado dyan, mag-iiba din yung presyo nyan pag nandito na sa Pilipinas yan. Kaso lang ang tanong nga po kung kailan. Kapag pinagsawaan. Pero sure naman talaga na ilalabas yan. Matatagalan nga lang. So hanggang dito na naman mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Bye.